Welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At sasagot tayo ng comment doon sa mga nauna nating video. So marami pa akong dinasasagot doon na mga nag-comment doon sa mga nauna nating video na nai-post niya. So antayin nyo lang at sasagutin natin yan. Medyo busy pa kasi tayo sa ngayon. Okay, ito yung tanong niya. Medyo mahaba to pero basahin ko na lang. Sabi, good evening sir, ask lang sana ako kasi paslab ako ng bahay for second floor. Size ng bahay is 6 meter by 8 meter. Naguguluhan ako, pinatingnan ko yung bahay, magkano gagastusin, grabe naman. Sabi, 250,000 ang materialis na kailanganin. Bakal daw is 80 pieces na 16mm, 230 pieces na 12mm, at 175 pieces na 10mm. 200 sako daw na simento ang kailangan, pako 6 na kilo, buhangin at graba. Diyan na daw i-install ang kuryente, yan lang. Kasi di ko pa papagawa ang hagdan. Yung sa akin lang, ubusan lang muna kasi uwi ako. Tas as naman, ilang percent, walang sinabi, 200,000 ang labor. Steel deck naman ang gagamitin. Dito ako nag-comment, di ko alam saan ako mag-message sa iyo sir. Thanks po. So ito yung sasagutin natin ang comment. So sa kanyang comment, parang na-imagine natin na nakatayo na yung bahay at bubuhusan na lang. Kasi sabi niya, pinatingnan niya daw yung bahay. So, nagbigay ng materialis dito yung pina-estimate niya. Pero diskumpiyado siya kasi parang ang daming materialis na gagamitin, lalo na sa bakal. At ang laki rin ng labor. So, i-estimate natin ay yung pinaka-concern niya lang, yung bubuhusan ng slab niya. Sabi niya, kahit wala mo nang hagdan, okay na sa kanya. Basta mabuhusan yung slab kasi uwi niya at titirahan yung bahay. At magbibigay din ako sa inyo ng idea guys para hindi kayo maisahan ni kontraktor pagdating sa mga materialis na gagamitin at kung magkano yung isisingil na labor, kung bakit sila minsan napakataas nila maningil sa mga nagpapagawa ng bahay. Ano kayo mga dahilan? So antabayanan nyo at sagutin natin yan. Panoorin nyo yung buong video guys. Okay? Tulad ng nasabi ko, slab yung estimate natin, kasama na yung biga bubuhusan natin. Meron kasing ibang gumagawa, inuuna nilang buhusan yung biga bago i-layout yung slab. Pero kanya-kanyang diskarte yon. Pero para sa akin, mas matibay kung isabay mo buhusan yung biga sa slab. Okay? So ito yung estimate natin. Ang area ng bahay mo is 48 square meter. At ang perimeter ng biga mo is 42 meter ang haba ng mga biga mo. Okay, lalagyan natin to ng cross beam. Okay, so estimate natin yung biga at saka yung slab. Ang perimeter ng mga biga mo kasama yung cross beam is 42 meter. Kailangan mo dyan ng bakal na 45 pieces na 12mm ang gamitin natin. 45 pieces na 12mm. Stirrup mo is 40 pieces na 9mm. 9mm lang yung gagamitin natin dito. So kung gusto mong 10mm, wala naman problema, konti lang yung diferensya niyan. Okay, konti lang diferensya ng presyo niyan. Pero para sa akin 12mm okay na rito sa biga na to. Kasi yung crossbeam mo, tutukuran mo naman ang poste sa gitna. Yung pinaka crossbeam mo, doon ka magtutukod ng poste. So hindi siya mahaba ang pagkahang. Dahil may tukod naman yan. So ang steel deck mo is 48 meter ang steel deck mo. Coverage ng steel deck natin is 99.5 cm. Okay? Kulang-kulang yan, 1 metro. Ang bakal na kailanganin mo sa slab is 84 pieces na 10mm. Okay? Dahil naka-steel deck naman ito, hindi na tayo mag-double layer at mag-additional pa ng mga extra bar. Tulad ng pagbubuhos sa mga traditional na pagbuhos na gamit lang yung plywood. Magasto yon kasi ang dami mong gagamitin na tukod. At pagkatapos niyan, halos din mo na magamit yung mga tukod na napakarami na yon. Ganon din yung plywood na binili mo. Kaya maganda yung diskarte mo, steel deck ang gagamitin mo. Ang kailangan mo naman na semento para sa beam mo is 23 bag na semento. Mix ratio na gagamitin natin is class A 1:4. Ang semento mo para sa slab is 53 bag na semento. 4 inch ang kapal guys ha.
Ang buhangin mo is 152 bag at ang graba mo is 304 bag. Convert natin mamaya to sa cubic pag nag-summary na tayo. Okay? So ito na, i-summary natin para malaman mo kung magkano talaga ang budget mo na kailanganin mo dyan sa 48 square meter na pinapaslab mo. So bago natin ituloy yung video natin guys, nanyayahan ko yung mag-comment at mag-subscribe. So mas maigi pag nag-comment kayo, mag-subscribe din kayo para man-notify kayo sakaling sasagutin ko na yung mga comment nyo. So libre din ang mag-like, so like nyo na lang pag nagustuhan nyo yung video natin. So ito na yung summary natin guys. Ang rebar o bakal na gagamitin natin is 45 pieces na 12mm, 220 pesos yung isa nito, so 9,900. 40 pieces na 9mm, 95 piraso yung isa nito, 3,600. 84 pieces na 10mm, 140 naman yung isa nito, so 11,760. Steel deck na 48 meter, 495 per meter nito, so pag 23,760 pesos. Okay, simento na tayo. 76 bag na simento ang kailangan natin, 225 per piraso ng simento. Per bag na simento, 23,760. So, simento na tayo guys. Ang kailanganin nating simento is 76 bag na simento. 295 isa nito. So, 17,100. Ang buhangin natin is 5 cubic. 950 per cubic. So, 4,750. Graba natin na 9.5 cubic. So, 1,200 per cubic. So, 11,400 ang kailangan mong budget sa graba. Formworks na tayo, kasama na yung mga pako dito, alambre at kung ano-ano pang bilhin mo. Tansyahin na lang natin 25,000 to 30,000 ito. So ito na yung kailanganin mong budget para sa pagpapaslab mo sa area na 48 square meter kasama yung biga. Okay guys, ang total material cost sa beam at slab mo is 95,600. So yan yung kailanganin mong budget para dyan sa pinaplano mong ipapaslab. Bahay mo ng area is 48 square meter kasama yung biga. So sa nasabi mo wala namang hagdan, din natin estimate yung hagdan isa-isa, pero bigyan ko na lang ikaw ng idea kung magkano ang gasto mo sa hagdan kung sakaling maghagdan ka pa nyan. So 20,000 to 25,000 ang kailanganin mong budget sa hagdan. Kasama na dyan mga formworks mo, bakal, buhangin, graba at simento. So yan guys. So ang labor nito, handaan mo na lang mga 50,000 ang labor nito. So yan, sana nakatulong to sa iyo para magkaroon ka ng idea. So pwede mo naman ipa-estimate to sa iba. So pwede mo ring banggitin ito sa kanila yung estimate ko para i-compare nila at pag-usapan na lang ninyo yung mga argumento nila at itong estimate ko. Kung may sarili silang paliwanag na mas naaakit ka, pwede mo yung susundin. Kahit medyo tumaas pa ng mga 10,000, okay lang naman yan. Okay guys? Pero sa akin, para may idea ka sakaling ipagawa mo na yung slab mo para hindi kayo maisahan. So ito na tayo sa pangalawang portion ng video natin kung bakit maraming mga kontraktor, mga nakukontrata ang naniningil ng mas mahal, diba? Bakit? Ang daming materialis na binibili. So maliit lang na bahay, parang ang daming materialis, at ang materialis pa ay parang hindi na advisable. Tulad niyan, 2 palapag na yung bahay mo at maliit lang naman, kailangan 16mm talaga yung gamitin. Kahit ipagawan mo yan ng plano sa mga engineer, hindi sila gagamit ng 16mm yan, kundi 12mm lang. Gagamit lang sila ng 16mm yan kung ang area ng bahay mo is mga 70 pataas square meter, halimbawa 70 square meter, at malayuan na yung biga. Pero kung ganito kalaking bahay na below 50 square meter, hindi advisable ang 16mm dyan. So bakit ginagawa nila dyan? Siyempre, kung mas maraming bibilhin na materyales, mas lalaki yung labor nila. Bakit lalaki yung labor nila? Kasi karamihan ngayon sa mga
namamakyaw ng kontrata, ibinabase nila yung kanilang paniningil kung magkano yung mga materialis na binili. Halimbawa, ang materialis na binili, lahat-lahat na is mga 200,000. Kukuha sila ng 50% yan. So, ilan ba yung 50% ng 200,000? Diba? So, malaki yun. 100,000 ang 50% nun ng 200,000. So, yun yung labor nila. Kaya, kung mas maraming materialis na bibilhin, mas malaki yung labor nila na kukunin. Ganun lang yan. Kaya dapat meron kayong idea kung ano angkop ng mga materialis pag nagpatayo kayo ng bahay. So, advice ko sa inyo, kung malaki ang bahay na yung papagawa nyo, mas maganda na magpagawa kayo ng plano. Kasi alam ng mga engineer kung anong angkop na materialis na gagamitin sa ganyang kalaking bahay. At pwede nyo i-advise kay engineer hanggat maaari, sana makatipid ako sa pinapatayo kong bahay kahit malaking bahay. So, i-calculate nila yan kung anong mga bakal ang kailanganin yan. Okay? Pero kung maliliit lang naman ng mga bahay, kahit hindi ka na magpagawa ng plano, basta alamin mo lang yung angkop na materialis na gagamitin yan. Tulad sa sinabi ko, kung second floor lang ipatatayo mo, ground floor, tapos second floor, 2 palapag, hindi advisable dyan ng 16mm, 12mm lang. Kung sakaling magpa third floor ka na, kahit maliit na area, obligado ka 16mm yun. So, ayan yung mga dahilan guys kung bakit minsan mataas sila maningil, overpricing, minsan dami nilang materialis na hindi naman makatuwiran na materialis na binibili na gagamitin sa bahay mo. Kasi mas maraming materialis, mas malaki ang labor nila na sisingilin sa iyo. Siyempre hindi maiwasan yan kasi ganoon talaga yung tao, diba? Minsan nandaraya. So kahit alam nila na hindi na angkop dyan yung bakal na pinagbibili nila, ang lalaki na, so pinupos nila, dinidiskartihan nila na kailangan yan, diba? Para mas matibay yung bahay mo. 16mm yung gagamitin mo, so mahal-mahal ang 16mm yan. Okay?